Isinailalim na sa state of calamity ang Batanes at Ilocos Norte matapos hagupitin ng superbagyong Julian. Matinding pinsala ang inabot ng Batanes na hirap pa sa supply ng kuryente, tubig at komunikasyon. Saksi, si Joseph Moro. Pinadapa na napakalakas na hangin at ulan ng mga bahay at puno sa pagtama ng bagyong Julian sa Basco, Batanes kahapon. Sa lakas ng ulan, zero visibility ang paligid. Hindi kinaya ng mga bahay na gawa sa mga kahoy at yero ang bagsik ng bagyo. Pinasok din ng hangin at ulan ng ilang opisina. Sugatan ng ilang residente, namatay ang ilang alagang hayop. Tumaob ang ilang tricycle at motorsiklo, maraming bahay ang tuklap ang bubong. Natumba ang mga puno. Sa Oyugan, Batanes, tinuklap din ng bagyo ang bubong ng isang simbahan. Wasak ang lampas 2,000 bahay sa lalawigan. Limitado ang supply ng kuryente, tubig gripo at linya ng komunikasyon sa ngayon. Iba ito kasi masyado siyang matagal. Sobrang nakasira ng mga bahay dito. At sobrang lakas ng ulan. First time din namin na malakas ang flood namin dito sa Batanes. Ako'y very emotional dahil kitang-kita ko kung gaano kabilis masira ng bagyo ang mga kabahayan dito sa Batanes. Gumagana naman ang airport kaya humihingi rin ng tulong ang Batanes sa national government. Humihingi ako ng bottled water. Ang kinatatakutan ko pag walang tubig is baka mamaya magkaroon naman kami ng diarrhea outbreak po dito. Nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Batanes pero ayon kay Governor Cayco, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakampante. Ayon sa DSWD, nakapag-preposition sila ng mga food packs sa mga bayan ng Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabtang. Ihahatid na raw ito kapag bumuti na ang panahon. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Ilocos Norte. Unti-unti nang humuhupa ang baha kaya kanya-kanya ng linis ang mga residente sa Lawag City. Pinasok naman ng baha ang isang bahay kung saan may burol ng isang matandang babae. Inilipat ang bangkay sa ligtas na lugar. May naputol naman tulay sa bayan ng Bintar at may gumuhong bahagi ng kalsada sa ilog. Di rin nakaligtas sa bagyo ang mga nasirang puntod sa isang sementeryo sa Sarat. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Sa Ilocos Sur, maulan pa rin kanina sa ilang bayan. Sa Candon City, lubog pa rin sa baha ang ilang bahay. Nagmistulang lawa ng isang sakahan. Sinubukan pang isalba ng ilang magsasaka ang pananim na palay. May git-4 na po nananatili pa rin sa evacuation center. Tumataas yung tubig. Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Sa bayan naman ng Santa, nagka-mudslide pero agad ding nagkasa ng clearing operation ng DPWH. Sa Lagayan Abra naman, 7 individual ang iniligtas matapos matrap sa umapaw na Tineg River. Nasa maayos silang kalagayan. Ang Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet, nagpakawala ng tubig matapos umapaw dahil sa malakas na ulan dulot ng bagyo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kapuso, pansamantalang lumabas sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Julian. Pero base sa latest bulletin ng Pag-asa, kanina alas 5 ng hapon, may mga lugar pa ring Signal Number 1 sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Posibleng bumalik ulit sa loob ng PAR ang Super Typhoon Julian bukas sakaling tutumbukin ang Taiwan kung saan ito inaasahang maglalandfall. Huwebes ng gabi o Biyernes ng madaling araw patuloy ang lalabas ng PAR ang bagyo. Base sa datos ng Metro Weather, posible pa rin ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan sa Northern Luzon, kasama na ang Batanes at Babuyan Islands, pati ng Ilocos Provinces. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maalinsangan pa rin sa Metro Manila bukas, pero may tsansa pa rin ng localized thunderstorms.
Sapat pa rin daw ang supply ng isda ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kahit may pagbaba sa bilang ng mga nahuhuling isda sa West Philippine Sea. Saksi si Bernadette Reyes. Binuntutan ng dalawang Chinese warship ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Habang tinutukan naman ng laser ang eroplano ng ahensya sa West Philippine Sea kamakailan. Ang mga tagpong yan noon lang nakaraang linggo, dagdag lang sa mahaba ng lista ng geopolitical tension sa West Philippine Sea na ayon sa mga mangingisda mismo ay nakaaapekto sa pangingisda nila roon. Ito rin ayon sa BFAR ang isa sa mga dahilan ng bumabang produksyon ng isda sa West Philippine Sea. Sa unang 6 na buwan ng taong ito, bumabaya ng 7,000 metriko tonelada kumpara sa parehong panahon noong 2023. Pero may iba pang dahilan bukod sa tensyon sa lugar. Hindi lamang naman nakatuon doon sa geopolitical situation. Meron din mga ibang rason like yung pagtaas ng fuel, pati rin itong El Nino na dumaan. Mahalagang source man ng isda ang West Philippine Sea, sa ngayon ay hindi apektado ang kabuang supply ng isda para maimpluwensyahan ang presyo nito. Marami rin kasing ibang pangisdaan sa Pilipinas. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bukod sa marine catch, nakakadagdag din sa supply ang mga isda gaya ng tilapia at bangus mula sa aquaculture. Bukod dito, inaasang makakadagdag din ng supply ang imported na isda na inaasang darating sa panahon ng close fishing season. Pero may sapat na supply man sa ngayon, mahalaga ayon sa BFAR na ibatay ang paghuli ng isda sa kapasidad ng karagatan. Dapat science-based ang pag-utilize ng resources. Nagkakaroon na ng coaching ang China sa West Philippine Sea na hindi siya na-regulate. Posible talaga itong magresulta sa overfishing. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Tukoy na ng mga pulis ang 6 na sangkot sa umunoy hazing at pagkamatay ng grade 11 student na si Ren Joseph Bayan sa Nueva Ecija. Ngayong araw naman, ibinaba ang guilty verdict sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity kaugnay sa pagkamatay ni Acho Castillo noong 2017. Saksi, si Oscar Oida. First-year law student lang noon sa University of Santo Tomas ang 22-year-old na si Acho Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atyo ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwalaang namatay si Atyo sa paulit-ulit na paghampas ng padel. 7 taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinentensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang 40 taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages, exemplary damages at civil indemnity. The guilty verdict is a team effort. We all placed our 100% and we got our conviction. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya, ang 3 kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation rite. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng 10 akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangang aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw iprinisentang matibay na ebidensya o testimonya ang mga akusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atyo kaya namatay sa cardiac arrest, ayon sa korte,
Ang pananakit sa kanya ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Atcho and win for the prosecution po. So, thank you so much for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto ring mapanagot ng mga magulang ni Atyo ang UST. I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies. The university, the civil law department, the dean himself failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang dean ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atyo, pero di raw siya sang-ayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atyo na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Noy Law student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro umano nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atyo ang nagbigay daan para maisabatas ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Pero ang karahasan sa sinasabing kapatiran tila wala pa rin katapusan. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, di bababa sa 40 na ang nasawi dahil umano sa hazing mula 1954 hanggang 2024. Kasama riyan ang grade 11 student na si Ren Joseph Bayan na namatay sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan. Base sa investigasyon, kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sakay ng van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang ihatid ang kanyang pamangkin galing sa initiation ng frat. Inihanda na ng Nueva Ecija Provincial Police Office ang isasampang reklamo. Tukoy na rin daw nila ang 6 na personalidad na sangkot dito. Ilan sa kanila natukoy raw sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hazing. Yung pong isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive po dun sa hazing. Yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na doon po sa nasabing fraternity. Kaya doon po nag-base yung mga investigator natin. Baka today or tomorrow maipile na po natin yung case sa prosecutor's office para mabigyan po natin ng hustisya yung nangyari po dun sa biktima. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity. Isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Nakiramay kanina sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI Cabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Dumating na rin sa burol ang ina ni Ren Joseph na nanggaling pa sa Qatar. Nagtatrabaho siya roon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil sa nangyari sa anak. Hustisya ang tanging hangad niya para sa anak. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang September survey kaugnay sa performance at trust rating ng 4 na pinakamataas sa opisyal ng gobyerno. Ating saksihan. Kapwa bumaba ang performance at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong Setyembre. Batay sa inilabas na survey ng Pulse Asia, bumaba sa 50% mula 53% nitong Hunyo ang performance rating ng Pangulo. Habang bumaba naman sa 60% mula 69% ang kay VP Sara. Nakapagtala rin ng 60% performance rating sa Senate President Francis Escudero. Bumaba rin ang rating ni House Speaker Martin Romualdez sa 32% mula 35% noong Hunyo. Pagdating naman sa trust ratings, bumaba rin ang nakuha ng Pangulo sa 50% mula 52% nitong Hunyo. Bumaba rin sa 61% ang trust rating ng Vice mula 71% nitong Hunyo. Kapwa bumaba rin ang trust ratings nina Escudero at Romualdez sa 56% at
31% nitong Setyembre. Isinagawa ang survey nitong September 6 hanggang 13 sa 2,400 Filipino adults at may margin of error na plus or minus 2%. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.